Nasa bansa ngayon ang dalawa sa pinakamataas na opisyal ng Amerika. Bumisita sa Pilipinas sina US Defense Chief Lloyd Austin at US Secretary of State Antony Blinken para palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika. Sinabayan naman niya ng kilos protesta ng ilang grupo. Kanina nag-courtesy call na sina Austin at Blinken kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. bago sila makipagpulong sa iba pang opisyal ng ating pamahalaan. Para sa detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Camille Samonte. Camille, kamusta ang tinakbo nitong pagbisita ng dalawang opisyal ng Amerika? Ruth, kasalukuyang isinasagawa dito sa Camp Aguinaldo ang Defense Ministerial Dialogue sa pagitan ni US Defense Chief Lloyd Austin at US Secretary of State Antony Blinken kasama sina Defense Secretary Gibo Teodoro at Foreign Affairs Chief Enrique Manalo. Kasunod yan ang courtesy call ni Secretary Blinken at Austin kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos kanina sa Malacanang. Pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon ng Amerika at Pilipinas, lalo na pagdating sa issue sa West Philippine Sea. Sabi naman ni Blinken, makasaysayan ang araw na ito dahil ito ang unang pagkakataon na nag-host ang Pilipinas ng 2+2 dialogue. Ipinakikita lamang daw nito ang mataas na ugnayan ng dalawang bansa, hindi lang sa aspeto ng seguridad, kundi maging sa ekonomiya. Binigyan diin naman ni Austin ang matibay na alyansa ng Amerika at Pilipinas. Matapos niya, nagpulong naman sina Blinken at Austin kasama sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Defense Secretary Gibo Teodoro para sa ika-4 na ministerial dialogue. Pag-uusapan ng 4 na kalihim kung paano palalakasin ang ugnayan at kooperasyon ng dalawang bansa pagdating sa maritime defense at security. Ruth, magkakaroon ng joint press conference ang 4 na kalihim maya-maya para ibahagi kung ano ang resulta ng pagpupulong nila. Inaasahan din na dito iaanunsyo ang $500 million military aid na ibibigay ng Amerika sa Pilipinas para makatulong sa pagpapalakas ng ating depensa. Ruth? Camille, nabanggit mo na iaanunsyo yung military aid, pero bukod dyan kasi kanina may nabanggit na rin na pakikiramay ang Amerika sa Pilipinas doon nga sa mga nasawi doon sa bagyo at sa habagat. Sa issue na ito, may pinangako pa ba ang US? Ruth, wala pang specific na ipinangakong amount na ibibigay yung Amerika ukol dyan. Pero maya-maya malalaman natin kung kasama yan doon sa kanilang natalakay doon sa pagpupulong. But so far, yung may specific amount pa lang ay itong military aid kasi ito ay mismong na-approve mismo sa Kongreso ng sa Amerika. Ruth? Maraming salamat, Camille Samonte. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.